Tapos sabi niya, wala bang role na bida dito? Wala na mabigay. Hindi, talagang, nung sabi ko, si Empoy lang makakagawa ng role na to. Totoo naman. So, kailangan niyong panoorin yung appearance niya. Yun talaga nagdala ng buong film. Ano, star-studded ang movie? Kasi hindi to star-studded, wala lang to. Hindi, pero... Hindi, we even saw the picture of Atasha. Atasha Mula. Kasali niya siya sa movie. Yes, meron din siyang cameo. Meron tayong Kim Molina and Gerald Napoles. Ano, ikaw mismo yung usap sa kanila? Well, ako yung gumuha sa kanila, pero yung nakipag-hagil-hagil, hindi. Si Empo yung kami lang, pero pumasok pa rin yung cornerstone. Charot. Nanginginom pa rin. Kala ko naman Ayan, nag-press con ka tuloy. Yeah. Pero nakakatuwa, Empoy, no, na magkasama kayo ulit. Ni Alex. Wala kang buhay. Yes, happy ako dahil naging part ako ng yung pagdidirect ni Alex ng kanyang dream. This is a dream na project. Yan. Talagang kahit sa press mo. Actually, after kasi nito may pasok ako sa school, kaya diretso na ako nun. After media ko. Sobrang love ko lang talaga si Alex. Kaya lang. Obvious naman na papasok ka ng school o na sumunod ka sa uniform dahil naka-red socks ka. Hindi. Pero yan, pero nakakatuwa, no? Lahat kayo, nung marinig nyo na yung sa cast, no? Na si Alex ang magdadirect ng movie at kasama kayo, ano naramdaman nyo? Simulan natin kay Tito Jimmy Fabregas. Feel na feel ko. Hindi. Alam nyo, natuwa ako na I was asked to do this small role in the movie. Pero para sa akin po, isang waker-upper din po yung ginawa naming pelikula dito. One of a kind po ito, makikita nyo ito pag napanood nyo. Yun ang mahirap i-explain, no? Bahala na si Alec mag-explain sa inyo, pero matutuwa po kayo. I think it's the first time it's been done in Philippine cinema. Itong tipong ganitong filmmaking. So, yes, panoorin niyo po naman, okay. Yeah, Calvin. Pagkaramdam ko po nag-direct si parang kwento ko lang po konti, years ago po, parang first time ko maka-work si Alex, parang kung naaalala mo yung Interresidente, yun, doon ko siya una naka-work and ako kasi nahimik lang pero observant. So parang hinanga ko siya bilang isang actress din kasi napaka-natural and wala lang. Parang hindi mo mararamdaman na siya yung si Alex. So parang nilook forward ko rin na makatrabaho ko siya soon. And parang first time kami nakita sa GMA, pangalawang beses namin nakita sa GMA, parang nung binati ko siya and then nakakataba rin ng puso kasi binati rin ako ni Alex. And then, sabi ko, dream ko siya makatrabaho yun. And then nagkatotoo na yung pagkakataon na yun, kaya thankful ako naging part ako ng project na to kasi hindi na naman si Alex, lahat sila. Parang na-overwhelm ako nung nakatrabaho ko sila habang nasa eksena. Para lang kaming naglalaro, ganun yung pakiramdam. Pero ako, sobrang na-overwhelm ako as ang kagaling nilang lahat, sobra. Yun na yung masasabi ko, yun yung pakiramdam ko sa Tita Julie. Bongga. Miss Ruby, siyempre, director mo, siyempre international star din to. Ang press ko niya before, ng movie na dinirect niya sa LA. Di ba Alex na? Yung Netflix mo. Yeah, Miss Ruby. Anong naramdaman ko pa lang? Una, nagsimula yung namin, usapan sa Green Homes. Chichismisan na kami, kinakwento niya sa akin yung project, gano'n, chicas concept. Sabi ko, masali ka talaga, sabi niya gano'n. Yun, talagang tinandaan ko yun, inabangan ko na sana matuloy. At ito na nga, sobrang hindi ko naramdaman na yung pagka-director niya. Ayaw niya ng tinatawag na direct Alex eh. Ako kasi automatic na paano direct, na siya. Ayaw niya. Napaka-creative and bold and daring nitong pelikula nito para sa akin. Dahil dun sa concept niya. At sana
na nagampanan namin. Okay? Ang bawat characters. And of course, nung nalaman ko kung sino-sino yung mga cast na matutuloy na, pinadala na kami ng mga gano'n. Sobra akong flattered and honored and excited dahil parang mapabilan sa cast na ganito, yung iba nakakatawa ng puso. So nice yan. Okay, Miss Angeli muna tayo bago ka Miss Gina. Yan, Miss Angeli. Hello, good afternoon po. Una po sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat for being here with us today and sharing this afternoon with us. Siyempre, nung nakuha ko po yung message na magdidirect si Alex, ang naisip ko lang, it's about time. Kaya masayang-masaya po ako. Walang no second thoughts. No second thoughts, nag-yes po ako agad. Hindi ko nga alam kung kailan. Kasi walang detalye. Kailan po wala. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung ilang araw. Basta oo, go, kahit kailan pa yan. Ganyan. Ay, maraming salamat. Siyempre, diba? We want to support each other din. And especially, after din pumasok na lahat ng detalye, ng lahat ng involved, parang it's a gift na lang to be with a group. Ako, I will always say that it's a gift to be in the company of such immensely talented people, and I'll never get over it. So thank you talaga, Alex, for thinking of putting us all together. Thank you. Yes, syempre ito, Sinag Maynila Best Actor, JM Di Guzman. Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Sa akin, alam ko naman po talaga na pag sinabing Alex, baliw yan eh. Talagang sobrang passionate sa craft. Alam kong may matututunan ako pag napasama ako sa proyekto kasama si Alex. So na-excite po ako nung sinabi sa akin na part ako ng film na to. And bukod pa doon, syempre yung cast na napabilang ako is araw-araw ko sinasabi kay Alex sa taping na sobrang akong thankful na naging part ako nito. Sobrang na-inspire po ako sa work ethic nila, sa professionalism. Sir Ronnie, grabe, first day pa lang, books na. Sobrang nakakakilig talaga to be part of this film. Yun lang po. Yan, Tito Ronnie. Wala naman talaga akong gaana dito. Napilitan na. Honestly, it's, di ba, masarap na mayroong palaging bago na sa ating industriya na nakakadating suportahan. At nung nabanggit ito sa akin ni Alex dun sa Green Bones, usap-usap, sige, ganyan, yung mga ganong klaseng kasi guys, pag napanood nyo at nalaman ninyo kung paano namin nagawa ito, matutuwa kayo. Hindi lamang sa mapapanood ninyo, pero yung kung paano namin ginawa, ay, the best. Alright. Yan, dudes. Yan, and Ako, iniisip ko kasi yung mga sinasabi ng iba ng mga co-stars. I think siguro this was it is a leap of faith. Kasi nung nalaman namin kung gaano ka-ambitious ang plano, by yung ating standards, no? Gaano ka-ambitious yung plano ni Alex. May reluctancy for 1 minute lang. Tapos nung nakita mo yung mga makakasama mo sa pelikula, we all said, you know, if they'll do it, I'll do it. And so, most of them nakatrabaho ko na through my years. But it's like the first time I worked with them again dahil ang demanding nung hinihingi nung aming role kami as a group. And yung kay Alex kasi yung nakikita mo bata pa, pero alam na niya ang gusto niyong gawin. And then i-entertain ka kung meron kang suggestion, pero wala rin. Gagawin pa rin yung gusto niya. Yung direct, pwede ko tagdagan yung karakter ko kasi meron ko naisip eh. Aba, maganda yan. Okay na, pero ito gawin mo. Okay. So, tigil. And the idea that nakumbinsin niya ang kasama kong artista
At the same time, everybody came prepared sa set, umaga pa lang, knowing all their lines kasi hindi ka pwedeng umadlib. Says a lot about the person who was directing us. Tapos kapag laki, sabi nga, bold and daring, sabi ni Ruby, yung po ang mararamdaman mo sa aming love scene dalawa. Di ba? Meron kaming love scene na bold and daring. Hindi pa nagagawa sa Philippine cinema. So with that, hopefully na-pick ko yung inyong curiosity, panoorin niyo po ang aming pelikula. Ako, doon sa Rosa ba yan? Magkakapatid ang role namin, magkakapatid. Everything Walang else, ganun. yung Walang bandang ganun. huli lang, at medyo, yan ko ng konti. Thanks, June. Yeah, pero eto syempre si Tuding, si Direk Gina, yan, syempre magaling na director din to eh. Pero yun, kumusta si Alex bilang director mo naman, ikaw yung artista niya? Ay, nako. Ano masasabi ko? Si Alex, alam niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya yung isang director na hindi masyado marami ang sinasabi. Dahil alam ko na may respeto siya doon sa mga artista na tinidirect niya. But, hindi siya natatakot na sabihin doon sa artista kung ano yung gusto niya. Walang intimidation na gano'n. And it's a happy set with her dahil she's a very happy person. Walang dull moment sa kanya. Minsan, bigla na lang siyang mag-join sa usapan na wala naman sa topic yung sasabihin niya or sisingit lang siya doon sa usapan. Pero lahat papatingin sa kanya at magtatawanan para sa kanya. Ano siya, masayahin siyang tao, jolly person. But you know what? I just want to let you preview ito. I directed Alessandra when she was 14 years old. Doon sa TV series na Irara, kung natatandaan niyo pa yan. Pero talagang mga influencers dito ay hindi niyo na natatandaan. Please research. It's in the internet. But anyway, doon ko siya unang na-direct. And doon pa lang, nasabi ko na, nag-uusap na kami ni Ami Austria. Sabi namin ni Ami, magaling na yung batang ito. Ano yung sinagot mo sa akin? Yung sinabi mo? Alam ko naman yun. Yeah. Oo. Saan ako? Yung pala talaga sinagot ko. Hindi ko na maalala yun. Yun. And I'm just, masayang-masaya ako dahil kasama ako dito sa pelikula to. Kasi hindi ko ine-expect na maaalala niya ako na isama sa pelikulang ito dahil alam ko sa dami ng nakatrabaho na niya, hindi ko alam kung nasaan akong numero sa puso niya. Yun. Wow! Kaya nung dumating sa akin yung deck ang unang ang unang dumating sa akin, wala akong notice, walang text na dumating sa akin except the deck. And nagulat na lang ako kung ano yun, and I saw my name, first choice. Walang ibang nakalagay. Tapos, directed by Alessandra De Rossi. Wala na, no questions asked. And I was just so excited. Congratulations, Alex. Ang bongga, Alex, no? Ang sarap sa pakiramdam yung mga sinabi nila, di ba? Oh, kaya piling ko nga ang saya-saya mo eh. Pero hindi ko alam kung may kinalaman din yung isang umakyat kanina sa stage sa kaya masaya ka. Pero, Please refrain from... ay naman na, pinakita naman siya, no? Oo. Pero, ang saya, ang ganda ng mga sinabi niya. So, tsaka totoo yun, yung story kasi na to, na una, casting muna. Kailangan ko pagsama-samahin sa ganito, sila ganito. Tapos ganito yung role, tapos ganyan. Tapos nung binigay ko na sa writer yung story ko, si Carlo Cato. Sabi ko, ano kayang gagawin ni Carlo to? Siguro pag kaya ko yung ibibigay niya sa akin, baka ako na lang mag-direct, sabi ko. Kaya lang nung binirect niya sa akin, kasali na ako. Tapos parang, teka lang yun, ano gagawin ko? Sabi ko, baka mas masarap silang ka-eksena kesa i-direct.
Pero yun nga, ang laki kasi ng cast talaga, yung parang thank you na napasama ko. Gusto ko mag-thank you sa writer. Yeah, good luck and congratulations, Alex.